If you truly understand the gospel, dapat tayuan mo ito ng iyong buhay. Hindi ka makikipagtalo, hindi ka makikipagdebate, hindi makikipag-away, hindi yun ang ibig sabihin. Dito, makikita mo, tatayuan natin to na may katotohanan, kalmado. Kasi alam natin kapag totoo, kahit ano sabihin mo, hindi mo kailangan makipag-away. Kasi totoo eh. Now listen to this. Kaya naman sinasabi natin that there is no other gospel. And praise God, dahil sinulat ng Diyos ang Galatia, and I'm encouraging you kasi we started our series last week. Panoorin niyo po yung video kasi sayang po, dahil kailangan niyo ito, tandaan ninyo, when the letter or the book of Galatians was written, it was only 15 or 20 years away from the resurrection of Jesus Christ. Can you imagine? At that time, pinasok na sila ng mga false gospels. Kaya na lang, buti na lang inalaw yun ng Diyos kasi Paul had to write ulit. Ito yung gospel. Bakit yung ito yung gospel. Sinulat niya ng mabuti to make it very clear to everyone. Ito yung gospel. Para kung sakali man, tayong lahat, maybe to some of us, we are not that expert yet. Wala naman talaga expert, pero hindi din tayo masyado pang maalam sa scripture. At hindi natin mabasa agad, hindi natin ma-check. But if you want to check, go back to this book. Bakit? Kasi that is exactly the very theme of the book. Yung kanyang theme is to show us kung ano yung gospel. Kaya sabi ni Paul, nagulat ako o na-shock ako. Kumbaga sa literal na translation yung amaze, hindi ako yung namangha. Sabi niya, na-shock ako. Sabi niya, ang dali ninyong iwanan si Kristo na tumawag sa inyo sa biyaya niya. Para saan? Sa ibang magandang balita. Wow! Parang sinasabi niya, naggulat ako kasi bigla niyang tinalikuran. Now, kaya napaka-importante nito, kaya naman sinulat niya itong aklat na to just to bring us back to the gospel. Are you following? Kaya kung sakali hindi ka na nakapagbasa pa ng buong Bible, unahin mo lang to, at least maintindihan mo, kung lito ka, kung nagkakagulo-gulo na sa dami ng mga nagtuturo, nag-aaway-aaway pa, punta ka lang dito. Because the teacher will not determine the orthodoxy of the gospel. The word of God. Kaya naman, itong sulat na to, the revelation of God to Paul, para sabihin sa atin kung ano yung gospel, eto, dito nyo i-check. Hindi yung church ang magdedetermine, hindi yung tao o teacher, kundi si God na nag-reveal kay Paul, na sinulat ni Paul dito sa aklat ng Galatia. Nasusundan? Sino na sa inyo nagbasa ng aklat ng Galatia? Ayan, nag-Galatia. Diba, iilan lang. Bakit hindi tayo seryoso sa gospel? Listen to this. Bakit dapat natin seryosohin yung gospel? Because believing a different gospel, you are not deserting the teacher. You are not deserting the church. You are deserting Jesus. Yun ang mabigat. Ang tinaboy natin, si Jesus. Hindi yung kaibigan, hindi yung teacher, hindi yung fellowship, si Jesus. Can you imagine? Sa lahat naman, kaya hindi mo pwedeng hindi seryosohin yan. Piruin mo, siya na yung pag-asa natin, tinaboy pa natin. O, tapos na tayo. Kaya tama yung sabi ni Timothy Keller eh. Sabi ni Timothy Keller, you cannot add to Christ without subtracting Christ. Kasi yung panahon nito sa Galatia, they're adding ways to be saved. Idadagdag nila. Ayaw lang talikuran si Jesus, pero dadagdagan nila si Jesus. Kasi sabi niya, pag tinagdagan mo, parang tinanggal mo na rin si Jesus. Naunawaan po. Kaya anong gagawin natin? Defend the gospel with your life. If you truly understand the gospel, dapat tayuan mo ito ng iyong buhay. Hindi ka makikipagtalo, hindi ka makikipagdebate, hindi makikipag-away, hindi yun ang ibig sabihin. Dito, makikita mo, tatayuan natin to na may katotohanan, kalmado. Kasi alam natin kapag totoo, kahit ano sabihin mo, hindi mo kailangan makipag-away. Kasi totoo eh. Nakuha ninyo? Hindi mo kailangan makipag-away. Kalmado ka lang.
Kayo kung hindi totoo yung hawak mo, minsan, hindi ka pa sinasalungat, galit ka na, para lang mapasinungalingan mo kaagad. Yung reaction mo, gusto mong depensa kaagad. Mali yun. Dapat kalmado ka lang. Kaya when we defend the gospel, it is with our life. Meaning, hindi tayo takot to stand on what is true, while at the same time, our life projects the truthfulness of the gospel. Now, just in case our life is inconsistent, hindi pa rin mababago yung katotohanan. Bakit? Because the gospel is dependent on Jesus, not on us. Nagkakaintindihan tayo? But, if you want to enjoy the beauty of the gospel, dapat tayo mismo will proclaim it not only with our words, but with our life. And sa totoo lang, yan pa rin talaga mangyayari. Tingnan natin. Dito sa chapter 2, merong 3 major issues na dinil si Paul. Yung compromise ni Cephas, si Peter, yung clarity ng gospel, in-explain niya, at yung conviction dapat ng believers. Now, anong gagawin natin dito? Tandaan niyo yung word, compromise, clarity, conviction. Doon tayo mag-focus, okay? Bakit? Pag dinipensa natin yung gospel, dapat we need to understand the compromise we must resist. Hindi laging masamang mag-compromise, but the compromise na dapat natin tanggihan. And the clarity we must protect. Are you following? And the conviction we must live. Yan ang ipamumuhay natin. So let's start. Compromise that we must resist. Remember the word, compromise. Ito yung kompromiso kung if we are to defend the gospel with our life, ito yung dapat nating tanggihan. Kasi in this life, whether we like it or not, we compromise through pressure. Pag na-pressure na tayo ng kamag-anak, na-pressure na tayo ng ating tradisyon, na-pressure na tayo ng ating customs, na-pressure na tayo ng kaibigan, there is a great tendency for us to compromise. Are you following? Kaya nga, itong importante, tingnan nyo sa verse 1 to 10, ha? Sabi niya dito, then after an interval of 14 years, 14 years, mula nung natanggap ni Paul, after 14 years, I went up again. Kasi nagpunta na siya sa chapter 1, nagpunta na siya sa Jerusalem. Nakausap niya si Cephas for 15 days. Naalala ninyo? Yung mga nandito, at yung hindi pa niya napanood, panoorin nyo na lang last week. Now, 15 days, basahin nyo rin sa chapter 1. Tapos, ano mang nangyari? Doon, bumalik na naman siya. This time with Barnabas at kasama si Tito. Okay po? Now, tingnan nyo nangyari. It was because of a revelation that I went up, that I submitted to them the gospel which I preach among the Gentiles. Pero, sabi niya, ginawa ko to ng pribado para kasama ang mga kilala na sa takot ko na tumatakbo ko at tumakbo ko nang walang saysay. Can you imagine? 14 years you've been ministering to people after receiving the gospel. Tapos napag-usapan nyo na to before, ngayon, babalik ka na naman. Bakit? Si Paul, na napakatapang, biglang natakot. Natakot saan? Na masayang yung ginagawa ko. Kaya I need to check again with them. Tingnan nyo mabuti, ha? May revelation ka na sa Diyos. If you have the revelation from God, sino pang pwedeng sumalungat sa'yo? Pero hindi yan guarantee na kapag meron kang revelation sa Diyos, walang confirmation sa tao. Kaya yung unang mga alagad ni Kristo, tulad nila Pedro, nila James, o nakagani si John, sila nakasama ni Jesus. Imposibleng magpakita at magsabi ang Diyos ng salungat sa sinabi niya sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa kanyang unang mga alagad. Kaya doon, may check mo. Tama ba? Hello? Nandiyan ba kayo? So, doon niya maintindihan na wag lang, nagpakita ang Diyos, gumagawa siya ng himala. Totoo yan. Hindi pwedeng sumalungat yan doon sa talagang mismong sinabi rin ng Panginoon. It must be aligned. Andiyan pa kayo? Now, pag tinignan niyo mabuti, bakit ngayon ka lang bumalik? 14 years ang inantay mo. Bakit? Diba? Bakit? Kailangan mo pag-usap tayo ng pribado. Bakit? Alam nyo, pag-isipan nyo mabuti. Ito yung mga bagay na pag nagbabasa kayo, nagtatanong kayo, kinakausap nyo talaga ang Lord, bakit ang nangyari ito? Sa unang tingin, kasi natatakot si Paul, baka mali yung kanyang tinuturo. Not necessarily. Kasi nung una, nag-usap na sila eh.
Sa chapter 1, nag-usap na sila ni Cephas eh. Ang totoo niyan, ganito, nagkasundo na tayo. Kanya lang, mayroong mga maling turo na baka hinahayaan ninyo. Kaya gusto ko rin malaman, faithful pa rin ba kayo doon sa gospel? Kung faithful ako, dapat faithful din kayo. Kung faithful kayo, dapat faithful din ako. Tama ba? Kaya mag-uusap tayo. Ano pa rin ba tayo? Agree pa rin ba tayo dito? Kasi kapag hindi, magulo to. Yung lahat ng pinagtrabahuan kong magbiministeryo sa mga hentil na hindi Hudyo, walang kwenta. Masasayang. Kailan nagkakaisa tayo na pareho tayo nadidinig mula sa Diyos? Tama ba? Kaya sa gospel, mapapansin nyo, bakit iba-ibang denomination kung isa lang ang gospel? Kasi meron niyang common agreement. Mamaya maintindihan nyo bakit may pagkakaiba, pero may agreement yan na isa lang na hindi nyo pwedeng baguhin. Yung gospel na si Jesus lamang. Mamaya kikita natin sa clarity yan. Pero ngayon, dun yung pinag-uusap. So ano nangyari? Tingnan nyo. Kasi may pumasok. Kaya nga si Tito, sabi niya, nakasama ko, Grego yan. Ibig sabihin, hindi siya Hudyo. Hindi siya Hudyo. Anong difference ang Hudyo tsaka hindi? Noon, ang mga Hudyo nagpapatuli para bilang pagkilala na sila ay kabahagi ng covenant with Abraham. Tama? Andiyan pa ba kayo? Yung mga Grego, hindi nagpapatuli yan. Kaya meaning, yun doon pa lang maintindihan na. Kaya si Tito, sabi niya, Greek, pinipilit na magpatuli. Sabi niya, bakit ganito? Kung talagang Christian ka, dapat magpatuli ka. Maging bahagi ka ng Judaism. But it was because of the false brethren secretly brought in, pumasok mga huwad na kapatid, who had sneaked in to spy out our liberty which in Christ Jesus in order to bring us into bondage. Binabalik na naman tayo sa slavery. Ano ibig sabihin yan? But we did not yield in subjection to them for even an hour so that the truth of the gospel would remain with you. Ano sinasabi niya? Ni isang oras hindi kami bumigay. Agad-agad, tinanggihan namin. Bakit? Kasi itong tukso sa atin. Ngayong Christian ka na, di dapat gawin mo na to, gawin mo na to, gawin mo na to. Kayo marami, nawawala na ng gana. Hindi ko kaya. Punong-puno ngayon ng guilt. Kasi ang Christian gospel, binigyan ka ng laya. Kaya nga, come to me those who labor and heavily laden, and I will give you rest. At tingnan niyo po, sa maraming Christian, ano ang pinakapababala natin? Niligtas ako, wala akong ginawa. Wow! Kaya yung gagawin ko ngayon, out of my gratitude to what Jesus did on the cross for me. Hindi ko ginagawa para makamtan ko yung awa niya. Hindi, kinaawaan na niya ako, sa sobrang tuwa ko, susunod ako sa kagustuhan niya. Nakita niyo yung difference? Kaya ang Christian, hindi tayo naging Christian dahil naging mabait tayo. Hindi, naging Christian tayo, kaya nagbago ang ating pananaw sa buhay. Hindi na natin pinagsisilbihan yung gusto natin kasi sa wakas, tinanggap ako ng Diyos. Kaya marami sa atin hindi na nanalangin ng maayos. Alam niyo bakit? Isip natin, hindi ako pakikinggan ni Lord kasi masama ako eh. Alam mo kung bakit? Kaya hindi ka pinapakinggan, nakikita mo masama ka? Kasi nananalangin ka sa pangalan mo eh. Hindi ka nananalangin sa pangalan ni Jesus. Yung ating kabaitan sa harapan ng Diyos, hindi sa kabaitan natin, sa kabaitan ni Jesus na nasa sa atin. Hello? Andyan pa kayo? Kaya alam nyo, kaya minsan wala tayong tapang sabihin sa Diyos ano yung gusto natin eh. No, kapatid, kaya minsan ang kaligtasan natin nakabatay pa. Kapag tinanong mo, pag namatay ka, pupunta ka ba sa langit? Ang dami ko pang kabalbalang ginagawa eh. Bakit? Dahil ba sa ginagawa mo kaya ka pupunta sa langit? O dahil sa ginawa ni Jesus? Ngayon iba natatakot kasi may kabalbalan pa ako, hindi ko maisuko eh. Hindi, isuko mo. Problema ba yun? Baka hindi ko magawa ko ulit eh. Kung magawa mo ulit, isuko mo ulit. At tutulungan ka niya, one day, makikita mo how the Lord will deliver you from that because He will empower you with His Holy Spirit to overcome that kabalbalan. But one thing for sure, tinanggap ka niya. With or without that kabalbalan, at the very beginning na tinanggap mo si Jesus at alam mo siyang namatay para sa'yo, tinanggap ka niya. Yun ang sinasabi ni Lord. Wala ka nang idadagdag dyan. Yung pagbabago, siya pa rin ang kikilos para sa'yo. Tutulungan ka niya para magbago. Kaya may mga
ano tayo? Pinipilit ko nga maging mabuti. Wag mong pilitin. Sumunod ka kay Jesus. Then makikita mo. Nakuha ninyo? So tuloy tayo dito. But from those who were of high reputation, what they were makes no difference to me. God shows no partiality. Well, those who were of reputation contributed nothing to me. Nung nag-usap kami, wala na silang naidagdag. We have the same gospel. Then, on the contrary, seeing that I've been entrusted with the gospel to the uncircumcised, just as Peter had been to the circumcised. Tingnan nyo ha? Whoever effectually worked for Peter in his apostleship to the circumcised, effectually worked for me also to the Gentiles. Yun, biglang naintindihan nila. Okay, hindi natin kailangan magtalo dito. Alam natin the gospel is Jesus Christ. Ngayon, si Peter, ang focus niya sa mga circumcised, sa mga Hudyo. Obviously, he cannot go against agad-agad kakomprente yung mga Hudyo. You minister to them, but same gospel. Ako naman, I will minister to the uncircumcised, to the Greeks, with the same gospel. Kaya maraming denomination, may kanya-kanyang reach yan, hindi pare-parehas. Iba yung reach ng CCF, iba yung reach ng VCF, iba yung reach ng GCF, pero lahat yan CF. The idea is this, with only one gospel, Christ as the foundation. Iba-ibang reach, pero dun kayo nag-unite. Si Jesus lang ang tagapagligtas, walang iba. Kaya sabi ni Paul, and recognizing the grace that had been given to me, si James, si Cephas, and John, who were reputed to be pillars, gave to me and Barnabas the right hand of fellowship so that we might go to the Gentiles and they go to the circumcised. So ayan, pare, tuloy tayo ha. Punta ka doon ha. Ikaw nang bahala sa mga hentil. Kami nang bahala. We have the same gospel. Wala tayong problema. Kayo nang bahala sa mga Hudyo. Pero isang bagay lang na dapat common tayo ha. Ano yun? Huwag natin kalimutan yung mga mahihirap. The very thing also was eager to do. Meaning today, regardless whether Jews or Greeks, please, huwag nyo naman itabo yung mga mahirap. Abutin nyo sila. Because Jesus Christ was anointed to preach the gospel to the poor. Kaya yung iba, nagko-compromise naman through fear. Takot naman, hindi lang pressure. Kasi sabi ng mga kamag-anak mo, tinalikuran mo na ang dati nating mga pananampalataya. Hindi, wala akong tinalikuran. Tinalikuran ko yung mali. Tinuruan ko hinarap ko si Jesus. Di ba? Kasi may mga pressure eh. Kaya tingnan nyo. But when Cephas came to Antioch, I opposed him to his face because he stood condemned. Ano nangyari? Noong una, kumakain siya kasama niya. Bago dumating sila James, kumakain siya kasama yung mga hentil. Noong dumating na, unti-unting lumayo na. At naging aloof na as if hindi na sila kakilala. Teka. Ano nangyari? Kasi ganito yan. Yung mga Hudyo, they cannot eat with the Gentiles. Kasi tingin na sa mga Gentiles, mga unclean. So may mga seremonya sila to clean themselves. Hindi na ginagawa ng Gentiles yun. Nung una, okay lang si Peter kasi wala nang pagkakaiba eh. Hentil ka o Hudyo, we are all one body in Christ. So kumakain sila together. Biglang dumating yung mga ibang Hudyo. Dahan-dahan, lumayo na si Peter. Natakot siya, anong sasabihin ng iba? Nung lumayo, parang hindi sila kilala. Peter, inisnab. Bakit? Kasi magagalit yung ibang Hudyo. Yun ang sinasabi dito. Fearing the party of the circumcision. Now, ito na. The rest of the Jews joined him in hypocrisy. Ang hypocrisy, yung alam mo yung tama, hindi mo ginagawa. Kasi sa atin, ang hypocrisy, ganito eh. Basta galit ako. Hindi ko pwedeng pakita sa kanya, mabait ako. Hello? Galit ako, no? Hipokrito. Ano ko? Hipokrito? Hindi. Ano ang tama? Ang tama, ang sabi ng Lord, bumati ka sa kahit hindi bumabati sa'yo. Yun ang tama. Tama ba? Anong hypocrisy? Na hindi kang ngumingiti dahil galit ka sa kanya. Hipokrito ka. Hindi ayokong ngumiti kasi masama loob ko eh. Ano ko, hipokrito? You see the difference? Yung hipokrito, hindi mo ginagawa yung pinasasabi ng Diyos na alam mo. Hello? Naintindihan? Okay ba tayo dyan? Para nakatulala kayo Kaya pag hindi kayo nagpapatawad, hipokrito kayo kasi alam nyo, dapat magpatawad. Sabi dito, but when I saw that they were not straightforward, yung word na straightforward dito, marinig niyo yung saltang orto. Pag hindi diretso, hindi tuwid. Ibig sabihin, ito yung paniniwala mo, tapos hindi kayo diretso. Kaya ang tawag din sa ngipin, orthodontics, di ba? Hindi pantay-pantay, pinapantay. Ginagawang straight. Yun ang sasabi niya, hindi kayo tuwid Nakita niyo ngayon, epekto ng gospel? Ang gospel, maapektuhan even the way you treat people, in the way you eat,
in the way you behave. Kasi the gospel affects us. Kasi sabi niya, hindi kayo tuwid eh. Bakit? Iba yung ginagawa nyo sa pinipreach nyo. Ang sabi ng Bible, love even your enemies. Tapos bigla, ito lang kapatid mo. Hindi mo lang kalahi, tinanggihan mo na. Nako nyo? Minsan ganun tayo eh. Parang hirap tayo maka-fellowship. Sorry, are you Filipino? Yes, but I can understand you, I speak in English. I came from the US for about 2 weeks ago, and I can understand you're Filipino. Wow! Tapos, ayaw makapag-fellowship kasi iba siya eh. Walang ganunan. We fellowship because we're brothers and sisters in the Lord. Bakit ngayon pipilitin mo yung mga hintil, magiging Hudyo, magpapatuloy sila, kayo nga hindi nyo kayang bumaba sa kalang level eh. Kaya tatandaan nyo ang Christianity, it transcends race, it transcends preference, it transcends culture, it transcends our political affiliation. Lagpas na tayo dyan. Because we focus on one thing, the kingdom of God. Kakaintindihan? Kaya tingnan nyo, balik tayo dito. Kaya sabi nga nito, ang ganda, if approval means more to us than Christ, compromise begins. Kapag lagi nakasentro sa atin, alam niyo na, magkokompromiso na tayo. Bibigay tayo at bibigay. Kasi ang focus natin nasa ating sarili. Kaya never ever compromise. Now, let's deal with this. Sabi niya, kaya may clarity. Kailangan i-clarify natin ano ba yung gospel. Sabi niya, ito yung dapat natin protektahan. Tingnan nyo, sabi ni Paul, kami Hudyo na at mga makasalanan din among the Gentiles. Hudyo na kami. We have the law. Tuloy pa natin. Nevertheless, kahit alam namin, sabi niya, yung tao hindi mapapawalang sala dahil sumunod kami sa batas. Alam namin yung batas. Ngunit sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Kahit kami, Hudyo na, naniniwala na kay Kristo Jesus, doon lang kami mapapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi dahil sa pagsunod namin sa law. Dahil ang pagsunod sa law, hindi mapapawalan sana ang sino man. Yun ang sinasabi ni Paul. Hudyo na kami. Kami nakatanggap ng covenant. Kami nakatanggap ng law. Batid namin na hindi namin maligtas sarili namin. Kaya kailangan naming manampalataya kay Jesus. Yun yung gospel. Kaya ngayon gusto nyo, natanggap nila si Jesus, tapos gusto nyo susunod sila sa batas para sila'y maligtas. Ano ba? Kami na nga sinasabi sa inyo, hindi namin kaya. Ang takot nila, ganito. Teka muna, di ba pagka sumunod kami, kung hindi na kami susunod sa law, di magkakasala na kami. Di magiging tagatulak na kami kasalanan. Sinabi nila, but if while seeking to be justified in Christ, habang hinanap namin mapawalan sala kay Kristo, we ourselves have been found sinners. Is Christ then a minister of sin? May it never be. Sabi niya, kasi tinan mo pag hindi na kami susunod sa batas, magiging makasalanan na kami. Kaya sabi ni Paul, ano ka, hindi no? Kaya yung biyaya ng Diyos, nung binigay sa atin, it doesn't make us sinners. It only shows us that we are sinners. It confirmed. Nakita natin ngayon, makasalanan nga talaga ako. Kaya I need the grace of Jesus. Tama? Kaya tinuloy ni Paul. Sabi ni Paul, for if I rebuild what have once destroyed, I prove myself to be a transgressor. Di ba? Kaya sabi niya, for through the law, I died to the law so that I might live to God. Hindi ko magawa yung batas. Ngayon namatay na ako sa batas, sa wakas. Hindi na ako nabubuhay sa batas para ma-please ko si God. Na-please ko na si God, mabubuhay na ako para sa Kanya. Kumbaga, hindi mo na kailangan sabihin sa akin ano ayaw niya. Kasi close na kami. Alam ko na ayaw niya. Tuloy ko, dahil ayaw ko masira yung pagmamahalan naming dalawa, hindi ko gagawin anything that will displease Him. Nakuha ninyo? Hindi yung law. Yung law, nagpakita lang na marumi tayo. Ngayon, nalinis na ako. Nako, alam ko na kung ano malinis. Praise Jesus. Ayoko na marumihan pa ulit. Kayo ba, pagkatapos yung maligo, gusto nyo ba magpakarumi na naman? Di ba, kung nag-exercise ka na, pawis ka, tapos naligo ka na, ayaw mo na magpawis ulit. Kung pwede lang, paypay ka ng paypay na, di ba? Kasi nga, alam mo na what it means sa pawis. Iba na amoy.
Amuyin mo katabi mo. Walang pawis, mabango, di ba? Pag yan nagpawis mamaya, yung iba nakatulog, iba na rin ang amoy. Sorry. sorry po. Minsan katotohanan din niya. Sorry po, hindi ko sinasadya. Okay, nabalik tayo dito. So ano sinasabi ni God? Kaya klaro tayo na ang gospel, nothing to do with us. It's all by believing Jesus. Dito sa chapter 2, clarify niya, ano yung gospel? It is by believing Jesus that we are justified, napawalang sala sa Diyos. Kaya every time God looks at us, we are sinless because we belong to Jesus. Nakuha? Gusto niyo pa isang illustration? Pasensya na kahit mahaba. Gusto ko lang maintindihan niyo mabuti. Pasensya na kayo. Pag-isipan niyo mabuti. Halimbawa, papasok kayo sa village namin. Sa village namin, kailangan meron kang sticker ng village. Ngayon, ano pangalan mo, iho? Ha? Chris. Halimbawa to si Chris, kilalang magnanakaw. Halimbawa lang. Wala naman sa itsura niya eh. Di ba? Ngayon, hindi yan pa, nakalagay na yung mukha niya doon, nakapaskil, magnanakaw. Ngayon, isinakay ko siya sa sasakyan. Naging magkaibigan kami, bisita ko ngayon siya. Nakasakay sa sasakyan ko. Habang nakasakay, siyempre paparahin. Sir, sino yung kasama niyo? Si Chris. Sir, bawal siya dito. Hindi, bisita ko siya. Kasama ko siya. Kaibigan ko siya. Ngayon, sige sir, papapasukin siya, hindi dahil mabait siya, kundi dahil kaibigan niya ako. At dahil bisita ko siya. Now, imaginein mo, inampun ko pa siya. Anak ko na. O paano? Papapasukin na siya palagi. Yun ang ating relasyon sa Diyos. Tinanggap niya na tayo. Inampun niya na tayo. Kaya welcome tayong pumunta sa kanyang bahay at sa kanyang kaharian. Nagkakaintindihan? Kaya hindi dahil mabait tayo. Bumabait tayo dahil ayaw nating masira yung relasyon natin dahil masaya tayo sa Jesus. Ayaw natin siya masasaktan. Parang anak yan. Ayaw niyang sumuway sa tatay, hindi dahil takot siya sa tatay. Ayaw niyang masaktan ng tatay dahil sobra niyang pagmamahal sa tatay. Okay? Now, tuloy tayo. Ito yung sinasabi niyang conviction. Sabi niya, I have been crucified. Etong Christianity. Sabi niya, napako na ako kasama ni Kristo. Hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na nabubuhay sa akin. Sabi niya, ngayon, yung buhay ko ay nabubuhay ako sa pananampalataya kay Kristo. Kaya, kunyari, para maintindihan niyo lang to, para mabilis lang. Kunwari, may gusto ako. Ayaw ni Jesus. Sabi ko, Lord, gusto ko siya. Wag, hindi makabubuti sa iyan, masama yan. Dahil nabubuhay na ako sa pananampalataya ko kay Kristo, na ang hangad ay ikabubuti ko, susundin ko siya kahit dahil bagamat ayaw ko sanang tanggihan yung gusto ko. Pero pag sunod ko kay Kristo, doon ko malalaman, tama siya. Mabuti ang choice niya. Nagkakaintindihan tayo. Na parang ganito yan. Kunyari yung asawa ko, alam naman niya to. Noon, may iba akong nagugustuhan. Pero sabi ng Lord, siya ang gusto ko para sa'yo. Nakuha niyo? Ngayon siya ng asawa ko, masasabi ko, talagang mas mabuti talaga ang Diyos kaysa sa akin. Tama ang pili niya. Kasi mali ako. Buti na lang, sumunod ako sa Kanya. Kasi yung buhay ko, hindi na para sa akin, kundi para kay Kristo. Kaya, sino pang na-bless? Ako, dahil binigyan ako asawang angkop para sa akin. Ayos ba yan? Ganun na tayo ngayon. Marami tayong gusto. Pero mula ngayon, sabi niya, itong Kristyanismo. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God. Bakit? Who loved me and gave Himself for me. Namatay na nga siya sa akin para sa ikabubuti ko. Bakit naman ko tatanggihan yung gusto niya? Tiyak ako, mas alam niya yung mabuti kaysa sa akin. Okay ba yan? Kaya sa Panginoon, hindi Kanya pinagbabawalang gawin yung ginagawa mo. Ang ayaw niya, hindi yan makakabuti sa'yo. Kaya sumunod ka sa Kanya kasi yan ang essence ng Christianity. We live for Jesus. Alright? Kaya balik na naman tayo. Hindi natatapos si Paul. Ang kulit-kulit ni Paul eh. Sabi niya, I do not nullify the grace of God. For if righteousness comes through the law, then Christ died needlessly. Okay ba yun? Sabi niya, tingnan nyo.
Kung naligtas tayo, kaya nating iligtas sarili natin, ba't pa namatay si Jesus sa krus? Kung kaya na pala nating maligtas sa pagsunod lang sa batas, ba't pa siya namatay? Sa totoo lang, hindi natin kayang gawin yung batas eh. Kaya nung nakaraang linggo, sinabi ko yun eh. Sample lang ko lang kayo. Sino nakakaalam sa inyo ng ikapito na utos? O, tinan nyo, hindi nyo alam? Paano kayo makakasunod? Hindi nyo memorize. Pag-isipan nyo. O, di lalo na yung pansampu. Ang hirap intindihin. Thou shall not covet your neighbor's goods, though your neighbor's wife. Ano ibig sabihin nun? Halimbawa, nagustuhan mo yung gamit ng kapitbahay mo. Halimbawa, nakakita ka. Cellphone, wow! Wow! Gusto ko yan! Parang ganon. Kahit sticker lang yan. Ngayon sabi mo, gusto ko yan kahit wala kang pera, pinilit mo. Di baling magutom ka na. Makabili ka lang ng bagong iPhone 17. Di ba? Kasi pag ninakaw mo to, hindi na yan covet. Kupet. Di ba? Ngayon sabi, ano yung covet? Ginusto mo kahit wala kang pera to the point na hindi na nakakain yung pamilya mo, makabili ka lang. Kasalanan yun. Wala, hindi ka ba ninakaw ah? Ninakawan mo yung pamilya mo. O, iba naman, nagustuhan mo yung babae sa kapitbahay mo, may asawa ka na. Naging kayo. Ano yun? Kabet. Hindi covet. Ano yung pagnanasa? Kahit hindi yun, ginugusto mo pa rin. Pinapangarap mo siya sa gabi, sa umaga. That's still a sin. Adultery in the heart. You see now? Alam niyo ba yung murder sa Bible? Yung galit ka lang sa kapatid. Yung galit na wala ka naman talaga ginawang galit. Ay, nakita mo lang, naayaw mo lang sa kanya. Ba't pa nandito to? Ba't nagkatin to na service? Yung isang nakita mo lang, yung mukha pa lang, naasar ka na. Yun, murder na sa Bible yun. Ilang tao na ganyan nyo, yun pag nakita nyo, asar na kay kagad, wala pa siya ginagawa. Parang, ba't pa ito nabuhay? Parang ganon. May mga ganon eh. Yung iba ka, amoy lang eh. Amoy lang, asar ka na eh. Murder yun sa Bible. And no murderer has eternal life. O paano tayo maliligtas? If not because of Jesus. Amen? Are you following? And that is exactly the point of the gospel. The life we live is no longer the life of our own life, but the life of Jesus who died for us. Amen po? Kaya yun ang nagbibigay ng transfer. Hindi yung ating promises, hindi yung ating effort, kundi yung Diyos na nangako at yung Diyos na nagbigay ng bagong buhay sa atin. Katama si Timothy Keller, the gospel is not a good advice. It is a new life in Christ. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. So ano na ating gagawin ngayon? How are we to defend the gospel? Una, always remember this, that your salvation is not based on your merits. It is always based on what Jesus did on the cross. Dahil ang una mong kalaban, ang demonyo mag-aakusa sa iyo na ikaw ay walang pag-asa, hindi ka tatanggapin ni Jesus. Pero kailangan mong tayuan at sabihin, sorry, Jesus is true. He died for me. He rose again from the dead, and He has forgiven me 100%. Dahil si Satan is the accuser of the brethren. Ang pangalawang mong kalaban, nahihiya kang sabihin ito sa tao. Wag. All the more they need the gospel, and you're the first one that God wants to use upang ikaw ay magsabi, I know and I met Jesus, and He wants to meet you too. Kaya naman, never stop sharing the gospel. Kailangan ho ng mundo, sirain natin ang kasinungaling ng mundo na ito na ang mga tao trying to be religious kaya nire-reject nila yung magandang balita. Tayo na po ang magsabi nun na hindi dahil mabait tayo kundi napakabait ni Jesus. At ang kahuli-hulihan, ang buhay po natin ay maging refleksyon ng katotohanan ng kabutihan ng Diyos. Sa ating trabaho, maging matuwid tayo, maging sa ating pagkain, sa ating pakikipag-ugnayan sa tao, sa
Ano man ang ating ginagawa sa pag-aaral, sa bahay, let the truth of the gospel live in us. No longer I, but Christ who lives in me. Kapatid, ligtas ka hindi dahil sa gawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Pero kung hindi ka patiyak, hindi mo pa rin alam ano talagang kalalagayan mo, and you want to make sure that you are really one with Jesus now, kapatid, be humble enough. Sabi mo, Lord, I accept you as my Lord and Savior. I know there is no other gospel but you. Lord Jesus, thank you for saving me. Thank you for giving me a new life and allow me to live solely only for you. Thank you, Lord. Now, kung yan ang hangarin ng puso mo, be humble enough. Maging sa nasa online, itaas mo kamay mo sa Panginoong Jesus. Yes. Taas mo, yes. Mga nandito, sa nasa balcony, nasa upper balcony. Yes, be humble enough and say, Lord Jesus, thank you. Thank you. Lord, there is no other gospel but you. And I accept you as my Lord and my Savior. I accept you as the only way for me to be saved. I accept you as the only way for me to be forgiven. I accept you as the only payment that God accepts in order for me to be acceptable before God. Thank you that I am justified not because of my promises. I am justified not because of my merits, but all because of Jesus, who died on the cross for me, and he rose again on the third day according to the scripture. And with him, I will live forever. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And I pray right now, oh God, I pray for every family we represent. Allow all of us to reflect the truth of the gospel. Allow all of us to be a reflection of Jesus wherever we go and whatever we do. Whatever we aspire to have in life, let no one else be honored and glorified but Jesus. Allow us always, Father God, to remember that it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Hallelujah. We love you, Lord. We love you, Jesus, because you first love us. We give you all praise. We give you all glory. In Jesus' name, hallelujah. Amen, amen, and amen.